Okay, magandang araw po sa inyo mga brothers. Welcome po sa aking channel. Ito, meron po tayong share sa inyo na isa nating subscriber na nagpadala ng kanyang carburetor dito po sa atin sa Rizal. Ito po mga brothers ay si Michael Soliano Akbay, taga Misamis Oriental, Cagayan de Oro City. Ito mga brothers. Ayan. Pinadala po niya yung kanyang carburetor sa atin mga brothers kahit po napakalayo. Gumamit po siya ng JNT, pinadala sa JNT para makarating sa atin para maipagawa. Kasi po ito mga brothers, ay nagsawa na po raw siya sa kakapagawa. Hindi raw mapatino-tino yung kanyang carburetor. Lagi daw nag-overflow at saka hindi maitono ng maayos, mga brothers. Ito po yung kanyang sidecar, para pong jeep mga brothers. Ayan. Ngayon, ito po yung kanyang carburetor. Ayan. Pinicture niya bago niya ipadala sa atin mga brothers. Ngayon kung mapapasin nyo po, medyo bago pa po yung mga gano'n. Kaya kung bagsano, ilang beses na po niya pinagawa ito at kinalikot na ng kung ano-ano, hindi pa rin dumapatino. Kaya ang ginawa ng ating subscriber, nagdesisyon na ipadala sa atin. Ayan, ito po yung kanyang telephone number. At saka ito po yung kanyang JNT na nagpadala sa atin. Galing po itong Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, Mindanao. Ayan. Si Michael Akbay. Ayan mga brothers. Ito po yung kanyang carburetor mga brothers. Ngayon mga brothers, papakita ko po sa inyo kung paano maglinis ng carburetor. Kasi napapasin ko po, halos lahat po ng naglinis ng carburetor, hindi po nagbabago itsura ng carburetor. Ganun pa rin, kung gano'ng kadumi, ganun pa rin. Pero sabi, nalinis na. Gaya po nito mga brothers, ganun pa rin ang itsura niya. Ngayon kasi tayo, pag naglinis tayo ng carburetor, nagtataka yung mga nagpapagawa, bakit daw sobrang linis? Ano daw ba ginagawa natin? Ayan, papakita ko po sa inyo kung paano maglinis ng carburetor. Ito po mga brothers, wala pa po nito sa YouTube. Ayan, bago nyo lang po ito mapapanood. At ito mga brothers, maraming beses ko na po akong gumawa. Hindi ko po pinapakita sa YouTube kung paano ako maglinis ng carburetor. Pero sa pagkakataon ito mga brothers, share ko po sa inyo para naman po makatulong sa inyo sa mga malalayong lugar. Gaya po ni Michael Akbay na ang sabi niya i-video ko raw kung paano natin ayusin yung kanyang carburetor. Okay? Pero bago natin simulan ito mga brothers, kung napasyal ka lang sa aking channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Pakipindot po notification bell button. Piliin niyo po yung all para updated po kayo sa mga video na aking upload. Okay? Okay mga brothers, bubuksan po natin itong carburetor niya. Ayan. Ito. Ito po yung kanyang yung may-ari mga brothers, ito si Michael Akbay. Ayan. Ngayon, ito yung kanyang carburetor. Ayan. Yan. Kaya kung mapapansin nyo po mga brothers, ito yung kanyang carburetor, napakaitim pa rin. Pero nagsawa na po ito sa kakalinis. Ibig sabihin na nagsawa, paulit-ulit na nilang ginawa, pero hindi pa rin nila mapatino. Ayan. Ito po mga brothers, original ng Barako. Sa ngayon po mga brothers, more or less nasa 9,000 po ito. Yung original nito. Ngayon ang gagawin natin dito mga brothers, lilinisin po natin at saka yung kanyang overflow tatanggalin natin. Step by step natin mga brothers, tatanggalin natin isa-isa yan para makita po ninyo kung paano po ang pag-ayos ng carburetor. Yung tamang pag-ayos mga brothers, okay? Ayan. Kulang na isang tornilyo. Ayan o. Kulang ng isang tornilyo. Okay, gamit tayo ng planggana mga brothers, malit. Ayan. Baby planggana yan. Ngayon, tanggal natin ng takip. Yan.
Tanggalin po natin itong kanyang Philip screw. Sabot mo ang plies. Nagdan. Saan? Sa may sprocket, tagdanan sa wala. Hindi, press ako dito. Tatanggalin natin ito mga brothers. Ayan po, kung mapapasin nyo po yung kanyang floater, pagka ganyan, dapat po yan, hindi na po siya mag-overflow. Ngayon, pagka ganyan po ginawa nyo, hindi siya mag-overflow. Pero ang mangyari po, magloloko po yung andar niyan. Mahirap andarin at saka hindi mapatino ang minor. Pag ganyan po ang kanyang floater. Ngayon, dapat po yan nakababa, nakagano no. Kaso po kahit nakaganyan, nag-overflow pa rin. Ibig sabihin, may problema na po rito. Pero ito, pinaltan na nila. Ito, santal po ang ginamit nila. Ayan. Ngayon, babaklasin natin mga brothers. Ayan. Ito. Importante po ito kasi dito po nanggagaling yung pagtagas ng gasolina. Ayan. Ngayon, tatanggalin po natin itong kanyang float valve seat. Ayan. Ngayon, ito pong sentro, itong kanyang sa pitot screw, tatanggalin din po natin ito. Wala tayong pantanggal dito sa gitna. Ang laki. Okay, tatanggalin po natin itong pilot screw nya. Yan. Ang carburetor po kasi mga brothers, may mga tamang settings yan, mga timing. Gaya po nito, kung nasa tama po ito, pero yung kanyang floater ay hindi naman po maayos o wala sa tama, hindi rin po magtitinong carburetor. Ngayon, kung okay naman po yung floater, okay naman po yung pilot screw, pero may problema naman po itong ating float valve seat, hindi rin po magtitino. Ngayon, kahit matino po itong float valve seat nyo, kahit matino po itong pilot screw nyo, matino po itong yung floater, okay na po yung kanyang clearance. Pero may problema po itong inyong float valve, hindi rin po magtitino. Kaya dapat po yan, alam natin lahat yan mga brothers. Ngayon, kahit po maayos lahat yan, kung ang inyo naman pong carburetor ay madumi, yung mga butas-butas niya na may bara-bara, hindi niyo po nalilinis, ay ganoon din po, magloloko rin po ang carburetor mga brothers. Kaya sama-sama po yan mga brothers, hindi po pwedeng isa lang ang maayos pero lahat mali na. Dapat lahat po maayos. Ayan, tatanggalin natin itong kanyang ito naman po mga brothers, dapat po ito kompleto. Meron siyang o-ring, meron siyang washer, meron siyang spring. Ayan. Ayun, kung mapapasin nyo po, may o-ring, ito yung o-ring nya, ito yung washer nya, ito naman yung spring. Ayan. Dapat niyang kumpleto mga brothers. Ngayon ito mga brothers, lilinisin po natin to. Ang ginagawa ko po dito mga brothers, ang pinanlilinis ko, hindi po gasolina. Kasi napapasin ko po, yung ibang mga mekaniko o ibang mga gumagawa,
Ang pinilinis po nila sa karbodor, gasolina. Pero hindi rin po nagbabago ang itsura, ganyan pa rin po. Gaya po nito mga brothers, nagsawa na po ito sa kakalinis pero hindi pa po maayos ang paglilinis. Pero ito mga brothers, bibigyan ko po kayo ng isang paraan para luminis po yung inyong karbodor mga brothers. Gagamitin natin itong ating tatanggalin natin ito laman ito. Ayan mga brothers. Ayan, lilinisin natin yan. Ang gagamitin natin palinis mga brothers, degreaser po, degreaser. Ito yan. Lagyan niyo po yung konting tubig. Yan mga brothers. Sipilyoin nyo po siya. Gamit kayo sipilyo, toothbrush. Yan. Tapos, balawan po natin. Yan, binalawan na natin. Tapos isa pa ulit mga brothers. Hayaan niyo po siya mababad.
Yan mga brothers, ang gagawin niya, pakalinis nyo ng ganito, tapos mamaya po pagkatapos nating babaran ng ganito, lulubog nyo po ito sa tubig o kaya sa running water. Yan, huwag tayo ng plangganang may tubig. Ito sa kabila. Yan. Yan, ganyan lang mga brothers, oh. Tubig po pinalilinis natin, hindi gasolina. Tubig po yan. Ayan, oh. Oh. Tapos bubugaan natin ang hangin. Yan mga brothers, pakahangin po yung mga butas. Tagalan mo sa butas. Ayan, tagalan mo. Yung tatlo. Okay na. Okay mga brothers, ayan. Bali dapat lahat ng butas hanginan nyo ng compressor. Ngayon sisilipin nyo po. Kailangan po diretso butas nyan. Pagka hindi diretso, may bara po yun. Okay na. Ito, assemble na natin to. Okay mga brothers, assemble na po natin to mga brothers. Ayan. Ngayon ito pong ating nilinis mga brothers. Ito mapapansin nyo po, malinis na po siya, oh. Ayan. Ngayon itong dalawang ito, kailangan po masilip natin to. Kailangan diretso, may butas. Pag walang butas, baklasin nyo. Ito po, okay naman siya. Pati po ito may butas dapat. Ngayon mag-assemble na po tayo mga brothers. Ayan, ganyan lang po paglilinis nyan. Okay. Ngayon, ang gagawin natin mga brothers, ang gagamitin natin na repair kit ay pang SK. Ayan, SK brand. Ito. Ayan, SK brand gagawin natin. Ito mura na, quality pa. Kasi po na-experience ko na, kahit original na nilalagay natin, nagkakaproblema pa rin. Kaya itong SK, mura na po ito, wala pong 200 to. Ito, lalagyan nyo po ito ng oil, konti na, bago nyo po isalpak dito. Pag ganun. Yan mga brothers, ito pong o-ring na to, lalagyan natin ng oil. Ayan. Bakit po natin lalagyan ng oil? Kasi po pag walang oil yan, dry. Pag ipinasok natin dito, yung ating o-ring na magsisilbing sealed para wag pumasok yung gasolina o makatakas, dadaan na po siya kasi magagasgas po yung o-ring pag pinasok natin ng dry. Kaya dapat basahin po natin ng oil at saka natin ipapasok. Diin nyo po siya ng ano, gamit kayo ng ano. Yan. Ayan, kailangan sumagad po yung ilalim niyan mga brothers. Ngayon, lalagyan nyo po yung lock. May lock po yan. Yan. Yung nut, yung bolt nya. Yan, okay na. Ngayon, yung ating
pilot screw. Ito. Yung o-ring. Yung washer muna, washer. Tapos o-ring. At saka washer. Tsaka o-ring. Bali, suit po yan. Spring, washer, at saka o-ring. Pasok natin ngayon dito. Ngayon, ibaon po natin to mga brothers. Ngayon, yung daliri nyo, pasok nyo po siya dito. May butas po rito yan. Kailangan po, pag pinasok nyo yung daliri nyo, makapahan nyo yung tulis. Para pag naramdaman nyo na po yung tulis, stop nyo na po yung pag-ikot sa loob. Kasi pag diniretso nyo yan, dire-diretso to, may posibilidad po yung pinakatulis niya maputol sa dulo. At hindi nyo na po matanggal. Magbabara po yung butas. Kaya kakapain yung gano'n, no? Yan, ay, lumabas na. Yan. Ayun, butas na yun. Ngayon, doon na po kayo mag-i-start na umikot ng 3.5. Ayan. Turns out. Ayan. Oh. 1/2. 1 and 1/2. 2 and 1/2. 3 and 1/2. Yan. Okay na. Ngayon naman ang ating floater. Ito na ilalagay natin. Pag nilagay nyo po ito mga brothers, ayan, at sinukat natin dito, kailangan po nasa tamang level yung ating floater. Ayan. Sakto. O, angat lang konti, angat lang ng konti. O, konting-konti lang angat dyan. O. Kanina po, nakaganito kanina. Ngayon, o, okay na okay. O. Ganyan lang po mga brothers. Ayan. Ngayon, tatakpan na po natin to. Ayan. Ayan mga brothers, lagyan natin to, yung pinaka-choke nya. Dito naman, huwag nyo papakahigpit ng todok, pakamay lang siya. Oh. Tapos, itong ating piston. Ito pong piston na to, may hati po sa gitna yan. Yun po yung magiging stopper nya rito para po siyang magbago ng pwesto. Ayan o. Yan. Tapos, spring. At saka ito. Oh. Lagyan po natin yung o-ring. Okay mga brothers, sige po, hanggang dito lang at maraming po salamat. Sana po may natutunan po kayo sa video ito kung paano mag-ayos ng carburetor. Ayan. Shoutout kay kay Michael Agbay ng Misamis Oriental, Cagayan de Oro. Okay? Sige po, hanggang dito lang. Mabuhay po ang lahat mga brothers.